Happy Sunday, crayons! My name is Ate Ishi, and I welcome you all to the People of Grace Kids Church. Prepare your heart to what God has stored for us today. Before we begin, may I ask everyone to bow their head and join me in opening prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for this new day that you set for us to honor and worship you. Be with us, Lord, in our service today. Forgive our sin and let your presence be known to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. And now let's worship the Lord to be led by the San Vicente Kids, followed by the Word of God through Teacher Thea, and be inspired with our memory verse for today through Teacher Mitzi, and have fun with our crafts from Teacher Desiree. Enjoy! Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation.
Hello kids, this is Ate Thea and I'm gonna be sharing God's word to you this morning. And but bago tayo mag-umpisa, tayo ay manalangin. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your word today. Lord, salamat sa salitang binibigay mo. I pray, Lord, na matandaan ng bawat isang bata itong mga kwento na to at tumatak sa kanilang puso at magbigay kaluguran sa pangalan mo sa bawat isa sa aming mga puso ngayong araw na to. In Jesus' name, Amen. So, last week, naalala natin, di ba, si Jesus ay gumawa ng mabuti. Dumating sa punto na kinailangan niyang magdusa, maparusahan, mamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Pero siya ay binangon ng Diyos Ama. At nakita yun nila Peter, ng mga disciples ni Jesus, ni John. At sabi sa kanila ni Jesus, bago siya umakyat ng langit, mag-antay kayo dito. Ipapadala ko ang banal na spirito, manalangin kayo sa Jerusalem. At yun ang ginawa nila, 10 araw. At sa ika-10 araw, bumaba ng 9 ng umaga or earlier, si Holy Spirit sa bawat isa sa kanila na nandun sa kwarto na yon sa taas ng bahay, at nagkaroon sila ng tapang at ng lakas ng loob ipamahayag kung sino si Jesus, anong ginawa niya, at maraming naniwala dahil narinig din nila yung pagpupuri ng mga tao na hindi naman nag-aral ng lengguwahe nila sa iba-iba nilang lengguwahe, at 3,000 ang nadagdag sa kanila. At ngayon, araw-araw, nagpupunta sila hindi ko alam pala kung araw-araw, pupunta sila sa Temple Gate Beautiful. At tungkol doon ang kwento natin ngayon. Anong nangyari nung papunta sa temple si Peter and John para manalangin kasama ng mga ibang mananampalataya kay Jesus? Handa na ba kayo? Ito na. Isang araw, naglalakad si Peter at si John paakyat ng temple during their time of prayer at 3 in the afternoon. Nung papasok na sila sa temple gate na tinatawag na Beautiful, merong isang lalaki na binubuhat papunta doon na pilay na siya simula ng pinanganak siya, at nilagay siya doon para manghingi ng pera, no? Para mag-beg, manlimos, yun, doon sa mga pumapasok sa temple. Nung nakita niya si Peter at si John na papasok sa temple, humingi siya sa kanila ng pera. Tapos tinignan siya nila Peter. Sabi niya, tingin kayo sa akin. Ay, tingin ka sa akin. Tapos tumingin yung layman. Nag-e-expect siya na bibigyan siya ng pera ni Peter. Tapos sabi ni Peter, wala akong silver, wala akong ginto, pero kung anong meron ako, ibibigay ko sa'yo. Sa pangalan ni Jesus Christ ng Nazareth, ikaw ay tumayo at maglakad. Kinuha ni Peter ang kanang kamay niya at tinulungan siyang makatayo. At habang papatayo siya, biglang lumakas ang mga paa niya at saka yung mga ankles niya sa paa. Tumalon siya sa mga paa niya at biglang naglakad. Tapos sumama siya sa kanila doon sa loob ng temple, naglalakad, tumatalon at nagpupuri kay Lord. Nung nakita ng mga tao na nagpupuri siya kay Lord, nag-isip siya. Sabi nila, ito yung lalaki na laging nanlilimos dun sa temple gate na Beautiful So, sobrang na hiwagaan sila sa mga pangyayari. At nag-iisip sila, paano kaya nangyari yun? Habang kumapit yung nanlimos kay Peter at kay John, lahat ng mga tao sumunod at nakinig sa kanila doon sa Solomon's Colonnade. At handang-handa na silang makinig. Tapos, nung nakita ni Peter ay lumalapit yung mga tao, ang daming tao. Sabi ni Peter sa kanila, ba't kayo nagugulat? Hindi naman sa kapangyarihan naming sarili or kabutihan or katapatan sa Diyos na nakakapaglakad ang itong tao na to. Sa pangalan ni Jesus. Kung bakit siya nakakalakad. At pinakilala niya ngayon si Jesus. Ang Diyos ang nagbigay ng kalwalhatian kay Jesus.
na inabot nyo para maparusahan at mapako. At siya ay binuhay uli ng Ama. Kahit na pinatay niyo siya. Tinalikuran niyo siya at pinapakawalan na siya ni Pilate, pero sabi niyo, hindi, pako niyo yan. Pako. Tinalikuran niyo ang banal at tapat at hinihiling niyo na ang mamamatay tao ang pakawalan. Pinatay niyo ang sumulat sa buhay, ang nagbigay ng buhay, pero binuhay siya ng Diyos Ama. Nakita namin ang lahat ng mga pangyayaring ito. Sa pagtitiwala kay Jesus Christ, itong lalaki na to, na nakikita nyo ngayon at alam nyo naging malakas siya, ay gumaling sa pagtitiwala kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, at sa pagtitiwala o pananampalataya na nanggagaling sa Kanya, ang nagbigay ng buong kagalingan sa Kanya na ngayon na inyong nakikita. Ngayon, kahit nagawa nyo itong mga bagay na to, dati, alam ko hindi nyo naintindihan yung mga sinabi ng mga propeta na ang Mesiyas ay magsasuffer or magdurusa. Pero ngayon, repent, talikuran nyo na yung mga kasalanan nyo at puntahan nyo uli, balikan nyo si God. Para matanggal lahat ng kasalanan nyo. At mapuno tayo ng mga bagong buhay at bagong simula na nanggagaling sa Diyos. Okay. Ngayon, yung teacher niya may mga tatanong sa inyo kung nakinig kayo. Pero ako rin may tatanong ako sa inyo. Nung pumasok si Peter and John sa temple at nandun yung crippled man or hindi makapaglakad na lalaki, ano ang hiningi niya kay Peter and John? Pera, 'di ba? Pero anong ginawa ni Peter para doon sa crippled man? Pinagaling niya sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Peter, sino daw ang nagpagaling doon sa lalaki? Si Jesus, hindi siya, hindi sila sa sarili nilang kapangyarihan at pangalan, pero sa pangalan ni Jesus at sa pagtitiwala kay Jesus, siya ay gumaling. Bakit sa tingin mo pinaalala pa ni Peter kung anong ginawa nila kay Jesus? Para ma-realize nila na sila ay makasalanan at kailangan nilang tagapagligtas. At ito yung mensahe na dala-dala nila. Nagbibigay sila ng kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Kinailangan talagang mangyari yun. Pero pagkakataon na nila na ma-realize nila, ay oo nga, mali yung nagawa kong nagkasala kami. Pinapako namin ang napakabuti, napakabait na si Jesus. At ito na yung para ma-realize nila na ito yung sinasabi ni Peter na pagkakataon nyo nang talikuran yung ginawa ninyo at pumunta kayo kay God. Para yung kasalanan na gawa ninyo ay malinis at kayo ay magkaroon ng bagong buhay at bagong simula kay Jesus Christ. So, hindi lang ang dahilan kung bakit nagpagaling si Peter and John ay hindi para tumingin sa kanila yung mga tao. Pero gusto nila ito yung pwede nating ibigay. 'Di ba? Minsan akala natin gusto ko lang pera. Pero meron pala tayong mas kailangan na iba. At si Peter nakita nila yung pangangailangan ng pilay na to na hindi lang pera ang kailangan nito eh. Baka nga pati yung pera na yun masasolve kung makakapaglakad lang siya. At meron akong kapangyarihan na yun ibibigay sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa kanya. At ngayon tumitingin na. Diba? Tuwang-tuwa tayo pag sumisikat tayo, natutuwa sa atin yung mga tao. Pero natututunan natin ngayon na huwag natin kakalimutan na magbigay puri, magbigay galang. Hindi nakakahiya. Nasabihin natin, hindi nagawa ko talaga to sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi to sa sarili kong lakas, hindi to sa sarili kong galing. Pero dahil si Jesus na nagbigay sa atin ng kapangyarihan at ang abilidad na magtiwala sa Kanya, kaya natin nagagawa na magbigay ng kagalingan, magbigay ng buhay, magbigay ng pag-asa, magbigay ng bagong simula sa mga tao. And so, nanigurado sila na makilala nila, hindi to sa amin, pero kay Jesus.
At hindi lang nila iniwan dun yung pagkakataon. Sinigurado nila na itong pagkakataon nila, makilala nila kung sino si Jesus, makapangyarihan nga siya. At maalala nila, ito yung nangyari at ito yung ginawa nila kay Jesus. Pero ito, binangon siya ng Diyos Ama sa langit. At ngayon, pagkakataon na nilang bumalik kay Jesus. At magbalik loob at humingi ng tawad at malinis at magkaroon ng bagong simula. Ikaw rin. Anong kailangan mo na maniniwala ka kay Jesus? Kung ikaw yung dati na pinagtatawanan mo, 'di ba? Yung mga naniniwala kay Jesus, ikaw yung pinapahirapan mo, yung nagmamahal kay Jesus. Tandaan mo yung ginawa mo. At pagkakataon mo na to, natalikuran yun. Pumunta kay God para malinis lahat, matanggal, ma-wipe out lahat ng kasalanan mo at makatanggap ka uli dahil malinis na ng bagong buhay, ng bagong simula kay Jesus Christ. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat sa pagmamahal at pag-ibig mo na bagamat kami ang nagdulot ng sakit at kinailangan mo talagang pagdaanan yun. Pero nagkaroon kami ng parte, Lord, dahil kami lahat ay nagkasala. Patawarin mo kami. Kung may mga bagay, Lord, na pinahirapan namin ang mga ibang Kristiyano or dati yung mga magulang namin sa pagtitiwala, sa pagmamahal sa iyo, tinatalikuran po namin yung mga kasalanan namin. I pray, Lord, na ikaw, Lord, yung mag-bring ng conviction sa puso ng bawat isa na ma-recognize kung ano yung kasalanan na ginawa nila para ma-realize nila talaga yung pangangailangan nila sa iyo and matanggap nila yung regalo mo sa pagtitiwala sa iyo na kagalingan, yung regalo mo na bagong umpisa, na bagong pag-asa, bagong buhay. And salamat po sa paglapit namin sa iyo, pagtalikod namin sa kasalanan, sa pagpunta namin sa iyo, O Diyos, inibigay mo ito sa amin. In Jesus' name, Amen. God bless you. Good morning, crayons! Ang memory verse natin ay nasa Jeremiah 17 verse 14. Sabay-sabay natin sa basahin. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Katulad pa rin ng dati, isa-isa kung aalisin yung mga phrases at babasahin natin yung memory verse hanggang sa makabisada natin. Okay, ang una nating aalisin ay ito. In 3, 2, 1, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. Okay, next. In 3, 2, 1, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. In 3, 2, 1, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. Ang next nating aalisin. 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. In 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. Last. 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me,
and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17 verse 14. Good job, Crayon! See you next time. Bye! We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. All right, here we go again. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. We will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. All right, here we go again. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will. Yay! I really enjoyed this day and all what we did today. All glory to our Lord God. Hopefully, we will meet again next week and do some fun things. As we close this service, may I ask everyone to join me in closing prayer. Lord God, thank you for teaching us today how powerful you are. Because of your miracle to let the lame men walk again, you taught us that we always have faith in you. Teach us always, Lord, and help us to be a good children of yours. In Jesus' name I pray, Amen. Bye-bye, crayons. Enjoy the rest of the day. Keep safe. Bye!